Muli, andito na naman ako sa inyong harapan, ang inyong maliit na lingkod na lagi na nagsasabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig ng palatuntunan ito ng ating Ama, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sundin na ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito muli mga kapatid, atin na ng mga paghati-hatian ng tinapay na mula sa langit na ibinigay sa atin ng ating Panginoong si Isa o Ama. Ibig sabihin ay yung kanyang mga salita, mga kapatid. Ito yung tinapay na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na ang tumutupad sa lahat ng mga utos na ating napapakinggan. Lalong-lalo na mga kapatid, dito sa programang ito na ibinaba ng ating Ama mula sa langit sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Yan din natin ipapaliwanag mga kapatid kung ano yung Isa o Ama, dahil kung gusto nyo malaman kung bakit Isa o Ama ang tawag ko o namin sa ating Panginoon na ang pangalan niya nung una, nung nandito pa siya sa lupa, ay Jesus. Yung iba ang tawag ay Jesucristo. Pero wala na yun mga kapatid, wala na yung ganung pangalan dahil sinabi nga niya sa banal na kasulatan na binabago ko ang lahat ng mga bagay. Kaya pati pangalan niya binago na mga kapatid. Siya mismo ang nagbago at yung nakasulat sa Apokalipsis 3 8 at ayun mga kapatid, di ko gaano matanda. 3:8 o 12. At madali nyo matagpuan yan kapag palagi kayong nakikinig dito sa programa ito. Di ba mga kapatid, malinaw. Pag sinabi niya, binabago ko ang lahat ng mga bagay, malinaw, lahat. Kaya lahat na pumapasok sa paniniwalang ito na ibinaba ng ating Ama na ang namamahala dito ay ang Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa. Lahat na pumapasok dito mga kapatid, nagiging bago. Mababago ka dito. Ito yung tunay na magpagbabago. Dahil lahat ng luma, pinapalitan dito mga kapatid. Mga lumang paniniwala. Pero ang totoo nito mga kapatid, kung ating susundang mabuti itong mga aral dito, ay hindi talaga bago. Ito'y utos nung una pang panahon na hindi lang kasi nanatili yung ating mga ninuno. Ito'y iniwan. Hindi ginamit ng tuloy-tuloy. Binitawan nila. Kaya di baga ating kung kayo ay nakapasok na sa iba't ibang relihiyon, ang pagtawag nila sa bawat pumapasok at palaging naririnig ng bawat pumapasok, ang binabanggit mga kapatid ay mga balik loob tayo sa Panginoon. Diba? Naririnig na lahat yan. Lalo na yung mga kagaya ko rin na may edad na ay palagi nating naririnig yan sa bawat relihiyon na ating nakakausap o ating nasusubaybayan o ating napasok na. Ang binabanggit nila, magbalik loob sa Panginoon. At ang paraan ng pagbabalik loob mga kapatid ay ang muling pagsunod sa 10 utos. Dahil yun yung ibinigay sa ating mga ninuno 10 utos mga kapatid na binitawan. Diba? Binitawan nila na hindi na sila nanatili. Napakarami ng utos na yon. At hindi lang yun. Yung bawat utos doon may mga
May mga sanga. Yung mga utos na yun, yung sabong utos na may mga sanga yun mga kapatid. Na dapat nating alamin pang ating mga ganap ng tuluyan. At napakadali ngayon mga kapatid ang sumunod sa 10 utos dahil may binanggit din ng ating Ama kung sino yung dapat pakinggan ngayon huling araw. Wag mo nang sugsugin kung ano yung mga nasa 10 utos ngayon mga kapatid, makinig ka lang sa sinasabi ng ating Panginoong si Isa na dapat pakinggan ngayong huling araw mga kapatid. Dahil ang binibigay ko ngayon sa lahat mga kapatid ng mga nakikinig ay buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, magsigawa kayo, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat siya tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ng Diyos, mga kapatid. At dito, binabanggit niya nga palagi, ando sa Deuteronomio 5:29 hanggang 32. Tingnan natin mga kapatid. Para makarami tayo yung magbuklat ka agad. Deuteronomio 5:29 hanggang 33. 29 hanggang 30. Bukanan natin. Basahin na natin mga kapatid. Ito palagi nating dapat tatandaan. Deuteronomio 5:29 hanggang 32-33. O mamalagi nawa sa kanila ang kaloobang ito na sila'y matakot sa akin at kanilang ingatan kailanman ang lahat ng aking mga utos upang ikabuti nila at pati ng kanilang mga anak magpakailanman. Yumaon ka, sabihin mo sa kanila, magbalik kayo sa inyong mga tulda. Ngunit tungkol sa iyo, matira ka rito sa akin at aking sasalitain sa iyo ang lahat ng utos at ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iyong ituturo sa kanila upang gawin sa lupain na aking ibinigay sa kanila upang ariin. Inyo ang isasagawa na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Anawaan nito mga kapatid. Ilang beses nating inuulit-ulit ito. Lalo na itong nasa 32 na ating nabasa na. Inyong ang isasagawa, ika niya dito, na gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Diba, malinaw. At ang utos ay 10, mga kapatid. Nandun pa nga sa Apokalipsis 22:19 na huwag daragdagan, huwag babawasan. Tingnan natin, Apokalipsis 22:19 mga kapatid.
18 hanggang 19. Apokalipsis 22, 18 hanggang 19. Ang nabanggit natin kanina dito sa Deuteronomio 5:33, huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Kung anong inuutos, yun ang gagawin. At doon sa Apokalipsis na naman, 22, 18 hanggang 19, ito yung malinaw na ating mababasa mga kapatid. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisan ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Di ba? Huwag liliko sa kanan, sa kaliwa, huwag daragdagan o huwag babawasan. Di ba? Malinaw. Sa inyo mga kapatid. Anong nangyayari? Diba? Saan kayo nakakita ngayon ng paniniwala na hindi nagdadagdag at hindi nagbabawas? Hindi lumiliko sa kanan o sa kaliwa. Basta tayo nakakita ng ganun mga kapatid. Ngayong kasalukuyan, kung ano yung relihiyon nyo, tingnan yung mabuti. Kung tinutupad ba nila ang buong kautusan? Diba? Sila nagsisiyaman samantalang tayo na palaging sumasamba sa harap nila ay pananatiling dukha mga kapatid. Yung mga namiminuno sa mga relihiyon, iba ang yayaman nila. Ang gaganda ng bahay, ang dami, iba't ibang klase yung mga sasakyan, ang lawak ng mga ari-arian. Pero kung isipin natin mabuti mga kapatid, hindi dapat ganun ang mangyari. Dahil ang ating Panginoong si Isa o Ama, may nalaman ba kayong bahay niya dito sa lupa? May nakita ba kayo na mga ari-arian niya? Kung ano ang kinakain niya, yun ang kinakain din ng kanyang mga alagad, mga kapatid. Kung ano ang sakyan niya, yun din ang sinasakyan ng kanyang mga alagad. Pag naglalakad yung mga alagad niya, naglalakad din siya, kasama siya, dahil siya ang nangunguna sa daan, mga kapatid. Isipin natin mabuti, yung bang ginagawa ng mga namiminuno sa relihiyon ngayon, ay kagaya din pa ang ginagawa ng ating Panginoon. Ay ang utos niya ay sumunod kayo sa akin, ika niya. Kaya dapat ang natuturo sa isang relihiyon ay sumusunod sa kung ano ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil sabi niya, ang pangako niya ay lahat ng sumusunod sa Kanya, saan man siya pumaroon, ay doon din pupunta ang mga sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, kailangan pag gumanda ang pamumuhay ng namiminuno, kailangan lahat ng tinuturuan na maganda rin ang buhay. Yun ang dapat mangyari mga kapatid. May ganun ba? May ganun ba ngayon? Sa kabila ng ang ating Panginoong si Isa ang pinaka mayaman sa lahat. Dahil siya nga ang siya ang kapangyarihan at karunungan ng ating Ama. Ginawa ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya. Bago natatag ang langit at ang lupa, ay nauna pa siya. Yun yung tunay na nakasulat. At sana ay naunawaan niyo ito mga kapatid. Na yung mga namiminuno sa mga relihiyon kapag hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoon si Isa o Ama, o kaya hindi ginagawa yung kanyang ginawa noon,
na siya ang nagpapakain sa kanyang mga alagad, mga kapatid. Sabihin niyo, may kapangyarihan. Ganun din tayo mga kapatid. Pag tayo ay laging tapat sa utos ng ating Ama, lahat ng kailangan natin ibibigay niya araw-araw. Kaya yung mga namiminuno, yung mayaman, ibinibigay ng Ama yung kailangan niya sa araw-araw at sobra-sobra, kaya nga yumayaman. Ang problema, yung mga sumusunod sa kanila, ang dami naghihirap. Ay meron diyang ibang relihiyon na iba yung tumutulong. Samantalang napakayaman ng relihiyon nila. Ay iba yung tumutulong, hindi yung relihiyon na napakayaman, relihiyon nila. May nakita ko niyan mga kapatid, vlogger ang tumutulong. At yung kanilang relihiyon ay ganito po ang relihiyon namin, ikaw nung tinutulungan. Ay yung tumutulong ay iba ninyong relihiyon. Diba? Sino napapahiya doon mga kapatid? Yung bang tinutulungan o yung relihiyon ng tinutulungan? Ba't ka pa sasapi sa isang relihiyon? Ikaw din lang naman ay hindi magkakamit ng pangako ng ating Ama na ibibigay sa iyo ang kailangan mo sa araw-araw. Hindi maibigay. Samantalang nasa loob ka ng isang relihiyon na doon sa relihiyong yun may pangako. Diba mga kapatid? Kaya napakahalaga yung tunay na pagsunod na hindi liliko sa kanan o sa kaliwa. Suriin natin ang ating mga pinapasukang mga organisasyon o mga relihiyon na yan. Suriin natin mabuti kung sila ay sumusunod sa utos ng ating Ama. Para huwag tayo mahirapan dahil tayo mga kapatid, binigyan tayo ng ating Ama ng kanya-kanyang isip at pangunawa. Kaya nasabi niya huwag kayong mailigaw ni numan. Sana ay huwag tayong mailigaw ni numan. Dahil ang turo ay nasa banal na kasulatan dito malalaman mo dito. Nandito lahat ng mga tunay na turo. Kung nahihirapan ka, makaunawa dyan, andito po ako, kapatid, na magtuturo sa iyo. Kung hindi mo nalalaman at hindi mo naunawaan sa banal na kasulatan, itanong mo lang sa akin. Malinaw, nasasagutin kayo ng tapat at totoo ng Espiritu Santo na umaalalay sa akin mga kapatid. Direkta, lalabas sa aking bibig yung turo na hinahanap ninyo mga kapatid. Kaya dito may pagtatanong, may pag-aaral dito. Meron dito mga panahon at oras. Mga gustong may itanong. Ayan ay nasasagot ng walang halong biro mga kapatid. Kaya dito sa programang ito mga kapatid, sana merong ilan sa inyo na tunay kong kapatid, mga kapatid, dahil pinapahanap lang sa akin ng ating Ama kung sino-sino pa yung aking mga kapatid. At ito yung isang paraan na mas madali para makita at maalaman ito ng aking mga kapatid na pinapahanap sa akin ng ating Ama sa pamamagitan ng programang ito mga kapatid. Kaya kung sa tansya mo ay kapatid niya kita, ay lumapit ka dito mga kapatid. At ituturo ko sa inyo kung nasaan ang ating Ama. Dahil sabi ng ating Ama na ang sinabi niya sa kanyang anak, panganay na anak, ng ating Panginoong si Isa, ay walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yung mga salitang lumalabas sa aking bibig, ang may-ari dyan ay ang ating Panginoong si Isa, mga kapatid. Ito yung
sinasabi ng banal na kasulatan, walang liko sa kanan, walang liko sa kaliwa, walang magdadagdag, walang magbabawas. At ang makakalakad lang dito, ang makakadaan lang dito mga kapatid ay yung mga ganap. Ibig sabihin ganap, yun yung mga tapat, yung mga solid. Ang makakadaan lang dito, ang makakalakad dito. Dahil itong daan na ito ay daan ito ng Panginoon. At ang makakalakad lang dito ay ang mga ganap, mga kapatid. Hindi lahat na makakarinig dito ay ito'y paniniwalaan. Dahil hindi lahat ay binigyan ng pangunawa dito mga kapatid. Bilang lang mga kapatid na maniniwala dito. Sino yung mababasa natin sa Oseas 14:9? Hanapin natin si Oseas. Oseas. OS. Ito yung magpapatagal natin. OS. Ito na yun. Oseas 14:9. Joel. Hanggang kay Daniel. Bago makarating kay Joel. 14:19, parang sa Karyas 14:19. Kita mo, ito yung daan, ito yung daan, ito yung linya ng ating Panginoon na ang makakalakad lang dito, makakadaan lang dito, yung mga ganap, yung mga masasama, mananalangsang, anong ibig sabihin ng mananalangsang? Mga kumukontra, ay mga kumukontra, ibig sabihin mapanghimagsik, yung mga hindi naniniwala. Kaya basahin natin, kung nakuha na natin, Oseas 14:9. Basahin natin mga kapatid. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang daan ng Panginoon ay matuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Yan mo, yung daan ng Panginoon ay matuwid. Yun yung binabanggit na kanina na ating narinig. Huwag liliko sa kanan o sa kaliwa. Ibig sabihin nga matuwid. Yun, yung daan niya ay matuwid. Walang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag dadagdagan o babawasan. Dahil eksakto lang. Diba? Matuwid. At lalakaran ng mga ganap. Ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsa. Ayun. Basta inutos niya, sigurado matuwid yan mga kapatid, at huwag kang mag-alinlangan. Pag nag-alinlangan ka, lumalabas na isa kang mananalangsa. Hindi ka naniwala ng tapat eh. At kagaya nito mga kapatid, sana ay huwag tayong manalangsang dito sa salitang ito, doon sa Juan 5:46-47. Ito yung daan na itinuturo na naman niya mga kapatid. Juan 5:46-47. Try na natin. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, sabi ito ng ating Panginoon, mga kapatid, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya ay sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Ayun.
kailangan munang maniwala tayo dun sa 10 utos na sinulat ni Moises. Kailangan maniwala tayo doon dahil pag hindi tayo naniwala doon, paano tayong sasampalataya sa ating Panginoon? Yun yung unahin natin. Alamin natin kung ano yung isinulat ni Moises. At yun yung maghahatid sa atin sa pananampalataya sa mga salita ng ating Panginoong si Isa. Yan, isa na naman pa yan. Isang clue na naman yan. Yun yung bumubuhay sa pananampalataya, mga kapatid. Itong salitang ito. Sa Juan 5:46-47, kailangan muna nating alamin kay Moises yung mga utos ng ating Ama upang tayo maniwala sa salita ng ating Panginoon. Si Isa. Yun yung bumubuhay. Ibig sabihin, ito yung ugat. Yung kanyang mga salita. Yan ang ugat na bumubuhay. Tandaan natin, mga kapatid. Yung mga utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, yan yung pinakang ugat. Para manatili yung isang puno, aalagaan natin yung ugat. Yung kanyang mga utos, palaging manatili sa atin. Dahil ang isang puno na walang ugat, na hindi mananatili, mga kapatid. Malalanta at walang ugat yung isang puno. At ang ugat nga ito, yung salita ng ating Panginoon na tinutukoy nga sa Kawikaan. Basahin natin, Kawikaan. Kawikaan 12:3. Ito yung ugat. Tuturo ko sa inyo ngayon yung ugat. Kawikaan 12. 12:3. Sahin na natin kung ating natagpuan. Ang tao ay hindi matatatag sa pamamagitan ng kasamaan. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Hindi magagalaw yung ugat ng matuwid. Ano ba yung matuwid, mga kapatid? Yung daan ng Panginoon. Yun yung matuwid. Pag nandun ka, nasa 10 utos ka, dahil yun yung matuwid, kailanman na hindi ka makikilos, hindi ka magagalaw. Walang gagalaw sa iyo, mga kapatid. Nuulit ko, ang tao ay hindi matatatag sa pamamagitan ng kasamaan. Sana unuan nito. Ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Andun pa sa 12. Dito pa rin sa Kawikaan 12. Ninanasa ng masama ang lambat ng mga masamang tao. Ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Pag sinabi kasing matuwid, inuulit ko, mga kapatid, walang ibang matuwid kung hindi yung kanyang mga utos, ang utos ng ating Panginoon. Andun pa sa Juan 1:1 hanggang 3. Bata to. Juan 1:1 hanggang 3. Yun, ito yung katayuan ng ugat, mga kapatid. 1:1 hanggang 3.
basahin na natin. Marami itong patungkol dito sa ugat. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Andun pa sa 4. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ito yung pasimula nga siya eh. At ang ugat, mga kapatid, yan yung pasimula. Dahil paanong lalaki yung isang puno o halaman kung walang ugat na didilig sa kanyang katawan? Yung sisip-sip ng sustansya para manatiling sariwa. Kaya yung punong kahoy nga daw, o kaya ay damo, kung gusto mong talagang totally na mamatay, bunutin mo pati yung ugat. Huwag mong iiwan yung ugat dahil may ugat na sumusupling. May ugat na pag naiwan sa lupa ay sabi sa Ilocano, agsulbud manin. Kaya ang ating Panginoon ay ugat. Pati yung kanyang mga, yung lalo na yung kanyang mga salita, dahil ang salita niya ay naiwan dito ngayon sa lupa eh. Yung kabuuan niya nasa langit ng mga langit. Pero yung mga salita niya, iniwan niya dito sa lupa, mga kapatid. Ito nga, nandito sa aklat na ito, mga kapatid. At doon pa sa unang Korinto 8:6. Mayroon pa tayong babasa dito, unang Korinto 8:6, mga kapatid. Tungkol na naman sa bumubuhay, sa ugat. Ibig sabihin, unang Korinto 8:6. 8:6. Malinaw, mga kapatid. Basahin na natin. Unang Korinto 8:6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang na Panginoon, si Jesus. Si Isa ang pangalan niya ngayon, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Nabubuhay tayo sa pamamagitan niya dahil siya nga ang may-ari ng buhay, mga kapatid. Habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. At ano yung ating inaasahan, mga kapatid? Na pag-asa na dapat nating marating yung kanyang mga pangako, mga kapatid. Kaya habang ang tao'y buhay, ay meron tayong karapatan at may pagkakataon na marating ang pangako ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yung buhay na walang hanggan. Kaya hanggang kumikilos tayo at kumpleto ang ating mga kamay, paa, mata, tenga, ilong, bibig, gawin natin at ipaglingkod natin sa ating Ama ang mga katangiang ito na ibinigay niya sa atin na buo hanggang ngayon. Ito yung ating pinakasandata para matupad ng walang bulong-bulong ang kanyang mga utos. Mata, tainga, bibig, kamay, paa. Kabuuan ang ating pagkatao. Kaya sabi nga niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng buong buhay mo. Kaya habang may buhay, meron tayong pagkakataon na marating ang pangako ng ating Panginoong Isa, ang buhay na walang hanggan. At ito nga, ito yung daan, mga kapatid, para marating natin itong palatuntunan ito. At andoon pa sa Kolosas 1:15. Anong oras na tayo? 34. Ayan, pwede pa. Marami
Marami pa. Kolosas 1:15, mga kapatid. Kolosas 1:15 hanggang sa 17. 1:15. Kuhanan natin. Kolosas 1, ang pagkabanggit kami. 15 hanggang 17. Basahin natin mga kapatid. Sundan nyo ako sa ating babasahin. Simulan na natin. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ito yung mga kapatid. Ito yung mga patunay na dapat nating sundin at sampalatayanan ang Kanyang mga utos, dahil sabi dito sa talatang ito, niya lahat ng mga bagay ay nilikha dahil sa Kanya. Hindi nilikha kung wala siya. Siya ang una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ano? Kaya malinaw na bawat mga salita na mula sa Kanya ay dapat nating panghawakan. Kapitan natin, yakapin nating mabuti yung mga salitang mula sa Kanya. Dahil tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. At yung bumubuhay sa atin ay huwag nating baliwalain, mga kapatid. Magbigay tayo ng sulit sa pagbubuhay na sa atin. At sabi nga niya, may pangako siya na may buhay na walang hanggan. At sa Kanya rin yun magmumula, mga kapatid. Kailanman hindi mararanasan ang kamatayan. Ayun. Andun pa sa Apokalipsis 5:1 hanggang 5. Apokalipsis na tayo. 5:1 hanggang 5. Mga Apokalipsis, mga kapatid. Sa Biblia, ang mababasa natin dito ay pahayag. Yan, pahayag. Pahayag 5:1 hanggang 5. Yan, basahin natin kung ating lang nalaman. Natagpuan na natin, basahin na natin. Pahayag 5:1 hanggang 5. Yung ating mababasa. At nakita ko sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas, na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel. Tama ba? Malakas? Na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit at sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makapagtingin man. At ako'y umiyak na mainam, sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David.
ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Yung ugat ni David, mga kapatid, ang nagbukas ng aklat at ng 7 tatak. Alam nyo mga kapatid, yung 7 tatak na yan, nakalagay nga sa noon ng kanyang mga lingkod. 7. Tingnan nyo, bilangin nyo yung litra nito mga kapatid. Kung ilan ito. Kung ilang litra. Yan yung 7 tatak mga kapatid. At may mga simbolo pa yan. May yung pitong alagad, 7 ilawan, 7 iglesia. Yun, nandito lahat yun mga kapatid. Yung 7 ilawan, ito, pero hindi nyo makita siguro dyan. Nandito tinuturo sa gawing kanan ko sa gawing silangan. May 7 ilawan dito mga kapatid. Yun yung sumisimbolo ng 7 tatak din mga kapatid. 7 mata ng Panginoon na naiukit sa ibabaw ng bato. Siya ang nagtayo nito mga kapatid. Siya ang nagbukas nito, hindi ako. Hindi, kasi sinasabi ko, ulit-ulit na binabanggit ko sa inyo mga kapatid, hindi ako ang founder dito. Ang founder dito ay ang Espiritu ng aking Panginoong si Isa. Dahil siya ang nagtayo sa akin. Nakakatayo ako sa inyong harapan ng dahil sa Kanya. At nandun pa sa Apokalipsis pa rin, 22:16 ang ating pa rin mababasa. Patungkol pa rin ito sa ugat. Ugat ni David. Tingnan natin kung sino yung ugat ni David na ito. Supling. Direktahan na sinabi dito, nabanggit dito mga kapatid. Apokalipsis o pahayag 22:16. Basahin natin mga kapatid. Akong si Jesus, kita nyo, ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Kasi yung ugat, di ba binanggit niya? Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Sino nagkasalita dito mga kapatid? Ang ating Panginoong si Isa. Jesus palang pangalan niya dito. Dahil dito sa aklat na ito, hindi pa hindi pa na-transfer dito yung bagong pangalan. Pero nandun sa Zacarias 14:9 mga kapatid. Hula yon. Pag siya ay naghari, ang kanyang maging pangalan ay Isa. Pag naghari ang ating Panginoon. Kaya yung sa ngayon, magantay lang kayo dahil hindi ko pa nabubuo yung aklat ngayon mga kapatid. Yun yung aklat ng buhay. Nakalista doon yung mga binigyan ng ating Ama ng buhay na walang hanggan sa aklat ng buhay na yun. Kaya yung magbabawas at magdadagdag ng mga salita dito, mailista ka man doon, na ikaw ay aalisin doon mga kapatid. Ang bahagi mo ay aalisin doon sa aklat ng buhay. Nandito sa 19, kung sino man ay mag-alis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na kasulat sa aklat na ito. Aalisin ng punong kahoy ng buhay pa ang tawag pala doon sa aklat ng buhay. At ito nga, dahil sa nabanggit na sa atin na ang Panginoon ay tinuturing na isang ugat. Ugat sa lahat ng mga may buhay. Dahil lahat nga nabubuhay ay siya ang dahilan kung bakit nabubuhay at nabubuhay. Nabasa natin doon sa Colosas 1:15 hanggang 17. Ang lahat nabubuhay dahil sa Kanya.
Kaya kailangan nating pakinggang mabuti yung kanyang mga utos at tuparin dahil kaya pala tayo nabubuhay dahil sa kanya. Kaya bilang inuulit ko, bilang pagsusulit natin o parang utang na loob natin sa ating Panginoon, ay yung ating buhay ialay natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupad ng walang bulong-bulong sa Kanyang mga utos dahil ang buhay na nasa atin yung pala'y sa Kanya eh. Dahil tayo nabubuhay ng dahil sa Kanya. Siya nawa. Diba? Kaya yung buhay na ibinigay natin, binigay niya sa atin, ay ialay natin sa Kanya dahil yun ay sa Kanya eh. Hindi sa atin, yung buhay natin sa Kanya. Ay nabubuhay tayo dahil sa Kanya. Ibig sabihin, ang buhay na nasa atin ay sa Kanya. Huwag nating panghinayangan. Dahil yun ay sa Kanya, gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Huwag kang matakot. Walang hahadlang sa atin. Kung ang pagsunod natin ay puro patungkol sa ating Panginoon si Isa. Dahil kailangan nating ihandog din yung irinigalo sa atin. Mabigyan ng kahulugan o kabuluhan yung mga bagay na ibinigay niya sa atin dahil matutuwa ang ating Panginoong si Isa kung ang bawat bagay na binigay niya sa atin na ating pinapahalagahan o magitan ng pagsunod sa kanyang utos. Yun ang isang paraan ng pananatili sa kanya dahil sabi nga niya, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Ganyan. At napakarami pa niyang mga ipinaliwanag sa atin na napakahaba pa ito. Ano sa Mateo 13:1 hanggang 53. Abuti kaya natin ito. Ito yung mga matalinghagang salita at madali nyo itong maunawa ngayon dahil tinuruan ako ng ating Ama na maipaliwanag ito sa inyo at maipaunawa lahat ng makakarinig ng mga salita dito sa talatang ito ng Mateo 13:1 hanggang 53, napakahaba. Malilinawan kayo dito, maliwanag ito mga kapatid. Sana ikuha natin ito. Matapos, tingnan na natin Mateo 13:1. Basahin na lang natin medyo mabilis. Mahaba. Naku. Hanggang 53. Yan. Yan. Ayan, basahin na natin ang mabilisan. Anong oras na tayo? 49 minutes and Naku, 3 seconds. hindi tayo abot. Putol-putulin na lang natin. Unang basahin natin, 13:1. I-check ko na lang mga babasahin natin. 13:1, tapos sa isa is 18, tapos tuloy na lang pag wala 40. Napakahaba mga kapatid kasi mayroon tayong 47 na lang. Tapos 51 at 53.
Yun na lang ang mababasahin natin mga kapatid. Pasensya na tayo dahil ano. Napakahaba eh. Yung oras ay nagbabayad tayo ng oras dito. Pag mahaba yung vlog natin, ay malaki rin yung ating babayaran sa ano, pag-upload. Dahil nga tayo ay kapos pa rin sa ano, sa pangangailangan. Kaya sabi nga ng ating ama, yung ikapo mga kapatid, diwan ko kailan ulitin yun. Dahil para nga ito sa ano, sa bahay ng ating ama. Utos yan sa mga tao. Dahil yung ikasampung bahagi o 10%, ito yung tunay na pagdadalahan nyo mga kapatid. At sinasabi ko, yung makarinig nito ngayon, kung gusto magdala dito ng 10%, sasabihin ko sa iyo, 100%. Ito yung sure na pagpapala ay darating sa inyo. Yung magbibigay ng 10% dito mga kapatid. Ito yung tunay. Kasi sinasabi ko, wala kasinungalingan dito. Kaya ang tunay na ikasampung bahagi ay dadalahin sa bahay ng Panginoon na si isa na doon nakalagay ang kanyang bagong pangalan, mga kapatid. Siya nawa. Doon dadalahin yung 10%. Yan, basahin na natin to dahil nahabol tayo ng oras. Matthew 13:1. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. Ayun, yun muna. At kayo na lang ang magtuloy kung gusto nyo ituloy ito mamaya pag natapos tayo. At magtanong na lang kung ano yung ano, gusto nyo itanong dito. 6. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Yung mga walang ugat na ano na mga paniniwala, relihiyon na walang pundo, ang pundo ibig sabihin yung pinagmulan. Na utos. Ayun, yun yung mga matutuyo mga kapatid. Tapos, 18 ba yung nakacheck? Siya nawa. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa maghahasik. Kailangan may ugat talaga. Tapos, ano pa, 40? Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Ayan, mga kapatid. Tapos, 47. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Lahok-lahok eh. Yung papasok eh. Yung parang lambat daw, yung salita ng ating marami yung makakapasok. Pero hindi lahat ng makakapasok ay nung pagkabanggit kanina, ganap. Hindi ganap. Dahil ang ganap lang daw, ang daan ng Panginoon ay lalakaran lang ng mga ganap. Yung mga ang matuwid. Lalakaran ng mga matuwid. Doon yung parang lambat ay yung sari-saring isda na mahuli doon, yung hindi pwede, itatapon yun. Pipiliin. Sa 51, napag-unawa ba ganinyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. Dapat na anuhan. 53, katapusan. Panghuli, at nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito ay umalis siya doon. Kita nyo, napakahalaga nito mga kapatid. Itong salitang ito. Ito patungkol sa isang samahan o relihiyon na kung walang ugat ay hindi mananatili mga kapatid. Malalanta, matutuyo, at susunugin sa apoy. Anong oras na? Mayroon pa na tayong mahalaga dito na ano. 54 minutes and 48 seconds. Ilan? 54 54. minutes and 54 seconds.
Buksan na lang sana eh. Ito yung ano eh, malaga din. Banggitin natin ito kahit sandali lang. Roma 11:16 hanggang 18. Roma 11:16 hanggang 18 baka sakaling maabot na. 11:16 Roma 11:16 hanggang 11:16. 16 hanggang 18, maikli naman. Sa mga ano to, sa mga kasapi, unawain nyo na lang ito. Roma 11:16 hanggang 18. Basahin na natin bilang panghuli. Kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Datapwat kung ang ilang mga sanga na nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw, ay isinanib ka sa kanila, at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo, huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Alam niyo o hindi? Yung hindi nakakaalam, mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, ang direktang ibig sabihin nito. Yung mga dati na may mga tirintas na, ibig sabihin sumusunod, hindi pwedeng pagyabangan ng wala pang tirintas. Gusto niyo ulitin natin? Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapat kung magpalalo ka, ay hindi ikaw ang nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Dahil yung may tirintas talaga, yung may tirintas na, maniwala kayo, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magmataas sa may tirintas. Dahil ang may tirintas, yan ay binigyan na ng ating Ama ng malawak na pangunawa. May pagpapakumbaba na yan at tinuturuan ng ating Ama yan kung ano yung dapat gawin at sabihin, mga kapatid. At yan nga, sa pamamagitan ng panghuling mensahe niyan, mga kapatid, pangsamantala tayo ay muling hiwa-hiwalay at muli sa ganito ring oras at araw tayo ay muling magkikita-kita kung kayo hindi magsasawa, mga kapatid, sa programang ito. At inuulit ko sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at sumusubaybay, lalong-lalo na yung nagsusumikap na tumupad sa mga utos na ibinigay sa atin ng ating Ama dito sa huling araw, mga kapatid, sa inyong lahat. Ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Pakinggan natin, mga kapatid, ang patutuo. Sabay tayo papatutuo. Taas natin ating kanang kamay. Kami Po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan. Na mula sa bibig ng sanga na ang Panginoon o si Isa na anak ng tao na sinubo ngayong huling araw. Na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinubo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita